Ano nga ba mga idol ang dahilan kung bakit tinamaan ng pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Pilipinas ang lugar ng Cebu? Ito nga ba mga idol ay gawa ng Panginoon na kung saan ay parusa sa kanila na ginagawa nila ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon? Hindi lamang mga idol ang lugar ng Cebu ang nakakaranas ng mga lindol, kundi saan mang panig ng Pilipinas ay marami ang nakakaranas nito. Subalit ang nangyaring lindol nga mga idol sa Cebu ay itinuturing na pinakamalakas na lindol na nangyari sa kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Subalit marami nga mga idol ang nagulat at nabigla sa mga sinabi ng isang pastor na kung saan nga mga idol ay hindi pa dito natatapos ang malakas na lindol na mangyayari sa Pilipinas, dahil isiniwalat nga mga idol sa kanyang propesiya na mayroon pang magaganap na pinakamalakas na lindol na magaganap, at hindi lamang ito nga mga idol sa Cebu kundi sa Maynila, na kung saan nga mga idol ay sinasabi pa ng pastor na ito ay mangyayari dahil nga sa mga ginagawa ng mga tao dito sa Pilipinas, na kung saan nga mga idol ay mga maraming sumasamba sa mga rebulto. Totoo nga mga idol na marami sa ating mga Pilipino dito sa Pilipinas na sumasamba sa mga imahe, na kung saan nga mga idol ay nawawala na ang totoong presensya na pagsamba sa totoong Panginoong Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Ayon pa nga mga idol sa pastor na ito ay hindi lamang malakas na lindol ang magaganap, kundi malakas din na tsunami at maging ang pagputok nga mga idol ng mga bulkan ay magaganap din. Ang mga nangyayaring paglindol nga mga idol sa ating bansa maging saan mang panig ng mundo ay paalala at babala sa atin ng Panginoon, na kung saan nga mga idol ay madalas na tayong makalimot sa Kanya sa totoong pagtawag sa ating totoong Panginoon, at kadalasan nga mga idol ay tumatawag lamang tayo sa Kanya sa oras ng mga ganitong klaseng kalamidad, na kung saan nga mga idol ay wala tayong ibang bukang bibig kundi iligtas mo kami Panginoon sa ganitong klaseng sakuna at kalamidad. At katulad din nga mga idol na nangyari sa Davao, na kung saan nga mga idol ay naganap ang isang malakihang sunog na kung saan ay tumupok sa halos 400 kabahayan na sumira sa kanilang kabuhayan. Minsan talaga mga idol ay nangyayari sa ating buhay ang mga nitong klaseng pangyayari upang ipaalala sa atin ng Panginoon na walang silbi ang lahat ng bagay na mayroon tayo, dahil ang mayroon tayo ay posibleng mawala, subalit ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoon, kailanman ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Samantala ang propesiya nga mga idol at pangitain ng pastor ay magaganap di umano nga mga idol ang pinakamalakas na lindol sa Maynila, na kung saan nga mga idol ay doon mismo nagaganap ang malawakang prosesyon ng imahe di umano nga mga idol ng ating Panginoong Hesukristo. At dito nga mga idol ay marami ang nagaganap na kung saan ay kaguluhan dahil nga mga idol sa pagpaparada ng kanilang rebulto doon. At ayon pa nga mga idol sa pastor ay ginagawa di umano ng Panginoon ang mga ganitong klaseng kalamidad dahil ang ating Panginoon ay nagsisilos. Imbis na tayo di umano nga mga idol ay sumamba ng totoo sa ating Panginoong Hesukristo, ay dinadaan pa sa pagsamba sa mga rebulto, na kung saan nga mga idol ay pwede naman tayong manalangin at mag-direct sa Panginoon nang hindi dumadaan sa mga ganitong klaseng prosesyon at imahe na kung saan ay pinaparada pa na nagdudulot ng kaguluhan. Libu-libong deboto ang lumahok sa taunang Penitential Walk with Mary. Dito iprinosisyon ang imahe ng mahal na Birhen ng Guadalupe, ang patrona ng Cebu, papunta sa Basilica Minore del Santo Niño, habang bitbit ng 300,000 deboto sa kanilang mga puso ang mga dasal at kahilingan. Isang paalala nga mga idol para sa ating mga kababayan sa Maynila at saan mang panig sa Pilipinas, na kung saan nga mga idol ay nagdiriwang taon-taon ng ganitong klase
klaseng mga pagsamba sa mga ribulto at pagsamba nga mga idol sa mga imahe, na kung saan nga mga idol ay mas pinagtutuunan pa ng pansin ng karamihan ang mga ganitong klaseng mga gawain, na kung saan ay nakakalimutan na natin ang totoong presensya at totoong panalangin at totoong paglapit sa ating totoong Diyos na siyang totoong dapat nating sinasamba. Kaya naman habang maaga pa nga mga idol at hindi pa nagaganap ang malakas na lindol sa lugar ninyo, ay dapat na kayo magbalik loob, magsisi at aminin sa ating mga sarili na tayo ay pawang mga makasalanan at tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo na personal na tagapagligtas at tanging siya lamang ang makapagliligtas sa ating mga kasalanan, dahil ginawa na niya ang lahat upang tayo ay matubos sa mga kasalanan at wala na tayong dapat pang ibang gawin kundi magsisi at magbalik loob sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung hindi natin ito gagawin nga mga idol, ay marahil ay hindi malabo na mangyari nga mga idol ang nakasaad sa propesiya at nakasaad sa mga pangitain ng pastor na ito, na kung saan nga mga idol ay sinasabi na ang Pilipinas ay makakaranas ng pinakamalakas na lindol na aabot di umano nga mga idol sa 8.1 or 8.2 o mahigit pa kung sakali nga ito ay tumama sa Pilipinas. Na ayon pa nga mga idol sa kanya ay hindi lamang malakas na lindol ang mangyayari at mararanasan ng Pilipinas, kundi malakas din na tsunami at mga pagsabog ng mga bulkan. Subalit ang lahat ng ito nga mga idol ay ititigil lamang ng Panginoon kung tayo lahat ay magbalik loob sa Kanya at tanggapin natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay siya lamang dapat ang ating sinasamba at wala nang iba, dahil ang ating Panginoong Diyos lamang nga mga idol ang nag-iisang buhay na Diyos. Philippines. Oh, the Philippines. Oh, the Philippines. Oh, the Philippines. Oh, the Philippines. Oh. Oh. Oh, the Philippines. Lord, help. Help the Philippines, please. Oh. The Lord says there is worst disaster coming to the Philippines. By the ending of this October, November and December, God says worst disasters are coming to the Philippines. I saw tsunamis coming to the Philippines. I saw typhoon coming to the Philippines. And I saw more earthquakes. Very strong earthquakes, huh? This time I saw an earthquake from 8 upward. The Philippines have been having earthquakes from 7 point. But I saw a strong earthquake from 8, 8.0, 8.1, 8.2. I saw more earthquakes coming to the Philippines. And God says, the reason why the Philippines is facing these disasters is because there is much idolatry practice in the Philippines. It is what is causing the typhoons, the tsunamis, the natural disasters in the Philippines. God says the Philippines should repent from idolatry and they will experience calmness. God says the Philippines should repent. And I saw 3 mountains in the Philippines preparing for volcano. 3 mountains in the Philippines preparing for volcano very soon. Ang babalang ito nga mga idol ay hindi nakakatawa, kundi ito dapat ay ating pagtuunan ng pansin, na kung saan nga mga idol ay totoo naman na dapat tayong
magbalik loob sa ating Panginoon at kumilala sa totoong Diyos. Kung kayo ang tatanungin mga idol, naniniwala ba kayo sa propesiya na isinaad ng pastor na ito, na kung saan nga mga idol ay sinasabi niya na kaya nangyayari ang lahat ng ito sa ating bansa ay dahil napakaraming tao ang gumagawa ng idolatry, na kung saan nga mga idol ay nakakalimutan na ang totoong presensya ng ating Panginoong Hesukristo? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito, at ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaksyon at opinion sa ating comment section.